Sa bahagi pong ito ay makakasama natin si Emil Carrion para sa isang panayam sa issue ng kampanya ng pamahalaan kontra droga. Isa po ito sa mga personal na tinutukan ni Pangulong Benigno Aquino III. Tunghayan natin ang talakayan sa balitaan kasama si Emil Carrion. Maraming salamat sa iyo, Vivian, at sa ating mga kabalitaan. Alam niyo po, napaka-importante ng kampanya kontra droga. At ngayong umaga ay makakasama natin ang mismong mga hepe ng DAID, Quezon City Police District. Pero bago yan, at ngayong umaga po, welcome sa balitaan dito sa mismong studio ng PTB4, si Police Senior Inspector Roberto Razon, ang Chief DAID ng District Anti-Illegal Drugs Special Task Force ng Quezon City Police District, at ganun din ang Supervising Officer ng DAID QCPD na si Police Inspector Noel Almerino. Welcome po sa balitaan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating tagapanood. Okay. Sir, ano po yung pinakamalaking accomplishment po natin sa inyong pagupo bilang DAID Chief dito sa Quezon City Police District? Dito sa inyong term na pwede nyo may consider na siguro tatlo sa pinakamalaking accomplishment. Unang-una po, yung pagkakahuli po natin sa 4 na Chinese nationals and the confiscation of more or less 20 kilos of shabu na nagkakalaga po ng 200 million. Ang pagkakahuli po natin sa 2 Chinese national sa may Fairview, nabilang po natin sila ng 5 kilos of shabu. At yung last month, yung neutralization po natin sa 2 pusers na nabilang po natin ng 50 grams of shabu worth 100,000, pero po sa kasamang palad lumaban po sa atin, kaya po sila napatay. So talagang sa mga ganitong operation, Chief, talagang kailangang meron kayong taong nagpe-penetrate. Tulad yung report natin kanina, nagpanggap na bus driver o nagpanggap na pasahero, yung isang pulis, ganoon po ba? Opo, lalo po pag ang transaksyon po natin kung mga foreign nationals po, nagkakaroon po tayo ng mga informante po na marunong po magsalita, nakasama po ng ating police posture buyer. Sa inyo pong assessment dito sa ating lugar, sa Quezon City Police District, anong uri ng mga drugs ang sabihin na nating prevalent dito sa ating lugar? Sa ngayon po, makukonsider pa rin po natin na shabu po ang mas mabili pong illegal na droga po dito sa Quezon City. So ano po ang inyong ginagawang mga operations sa shabu? Ika nga meron ba kayong special ops na ginagawa para ito ay maharang ninyo? Unang-una po, sa pakikipagtulungan po ng ating pong komunidad. Dahil yan po ang tagubilin po sa atin ng ating director na si Police Chief Superintendent Richard Albano. Makipag-ugnayan po kami sa mga badak. Diyan po sa barangay, dahil sila po ang masigitan nakakaalam kung sino po ang mga drug personalities po sa kanilang barangay. So itong si Supervising Officer ng DAID na si Police Inspector Almerino naman po, ano yung inyong marching order na binibigay sa mga team leaders na hawak ninyo? Bilang supervising officer po ng mga teams na nagkakandak ng anti-narcotics operation, ang guidelines ko po sa kanila ay sundin po yung kung ano yung provision ng batas ng RA 9165 para hindi po maabuso yung mga karapatan ng mga suspects. Ganun din po para hindi po nila abusuhin yung binibigay na authorities sa kanila bilang isang pulis. At masiguro po ng mga pulis na sinusunod po yung operational guidelines ng PNP tungkol po sa anti-narcotics operations. Ayun, nabanggit na rin yung... mukhang ito yung video nung sa Banawe na sinasabi ninyo na 200 million po yung halaga. Opo. Oo, ito yung hindi na nagpapalitan ng item. Kotse ang pinagpapalit, tama po ba? Tama po yan. Pagka sa ganyang kalaki mga transaksyon na po, hindi na po harapan mismo po. Makikipag-deal ka lang po sa yung target at yung droga po nasa sasakyan na, and then pagka prosper na po, sasakyan na po ng police posture buyer o kung sino pa man pong buyer ng illegal na droga. Anyway, tapos na po itong operation na ito. Paano yung natiklo ito na wala ka namang makikitang transaksyon, kotse sa kotse? Paano? Sa tulong po ng ating po mga kababayan po, lalo po dyan sa Banawe area po, sila na po mismo ang nagtitip sa amin, ang nagbibigay po sa amin ng impormasyon. Dahil po, karami naman po dyan, alam natin ang business site.
ayaw rin po nilang mahaluan po ng mga illegal na transaction po yung lugar nila. Dahil most probably, dyan po, alam naman natin marami pong Chinese national, ayaw rin po nilang masangkot po sa ganyan illegal na transaction. O, syempre. Yung mga proactive moves na ginagawa po ninyo, ano naman, I understand, umiikot kayo sa mga komunidad, sa mga barangay. Paano nyo pong ikinakampanya yung proactive movement para hindi na ma-involve pa sa drugs ang ating mga kababayan? Magandang katanungan po yan kasamang Emil. Sa pakikipagtulungan po ng Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council, sa pamumuno po ng ating Vice Mayor si Pina Belmonte, nagkakaroon po kami ng mga drug awareness seminars sa mga eskwela po, especially po sa mga high school level. Dahil alam naman po natin, yung mga high school students, yan po ang prone po sa paggamit po ng illegal na droga. Dahil sa kanilang stage po, madali po silang matempt. Ano po yung mga pinupuntiryan nyo sa mga eskwelahan? Kasi kung minsan, ito mismong eskwelahan, nagiging lugar ng bentahan. Paano nyo pong pinupuntirya ito? Unang-una po, tinitingnan po natin, asan po ba may mga kaso po ng mga illegal na droga na biktima sa kanilang lugar. Okay. Binibigay po namin sa kanila, tinuturo, ano po ba epekto? At ano po ba ang mga ill effects ng illegal na droga kung sakaling sila po ay gagamit. At sisiguro din po natin naman na masisira ang kanilang kinabukasan. Kaya po natatakot na rin po sila dahil din po sa mga ekspertong pananalita at opinion po na hindi lang po galing sa kapulisan, kundi po sa tulong ng ating komunidad. At hindi natatapos ang inyong trabaho sa pagmamanman, sa paghuli, pati sa pagsasampa ng kaso. Opo, hanggang matapos po ang proseso po ng kaso at hanggang mabigyan po ng hatol, kami po nagiging testigo po ng ating gobyerno. Kaya po, ang mga anti-illegal drug operators po, minsan po retirado na po, uma-attend pa rin po sa mga court duties dahil po kami po ang nagiging witness ng prosecution. Ito, sir, itatanong ko na to, although medyo ano to, no? Medyo importanteng tanong ito, pero medyo sabihin na nating sensitibo. Kung minsan po hindi natin maiwasan na may mga kabaro, kapwa pulis, pasensya na po, kung minsan kapwa media, otoridad, government official, minsan politiko pa na kumakatok at umaarbor sa mga nahuhuli. Paano nyo pong tinitreat ang mga ganitong sitwasyon? Unang-una po, lalo po sa amin pong hanay sa alagad po ng batas, alam naman po nila na bawal po na umarbor, makiusap o pababain po ang kaso pagka may huli pong illegal na droga. Sa politiko po, ganun din po. Sa panahon naman po namin, minsan po may nagpaparamdam, pero in-explain din po namin na pasensya na. Talagang seryoso po tayo sa kampanya against illegal drugs. Kaya hindi na po sila nag-a-attend po. Explain lang po namin na may report na, bitaw na rin po sila dyan. At the same time, paano nyo rin namang binabantayan ang inyong mga operatiba? Kasi hindi nyo masasabi o kung minsan meron ding nalilihis ng landas, paano nyo pong binabantayan? Unang-una po, may guidelines po ang ating district director na si General Albano, ang command group. Nagkakaroon po kami ng surprise quarterly drug test po sa operatiba po ng lahat ng anti-drug unit po ng Quezon City. At kung mapapatunayan po, kinakasuhan po ng administrative aspect po ng ating DIDM at subsequently baka po matanggal sila sa serbisyo at may criminal case pa po. Okay. Sir, ang inyong pong panawagan, ang inyong mensahe sa ating mga kabalitaan. Magandang umaga po sa lahat po nanonood sa People's Television po. Tulungan niyo po ang ating kapulisan po sa kampanya laban sa illegal na droga at maasahan niyo po ang ating po mga alagad ng batas ay tumutupad po sa kanilang tungkulin at bigyan niyo po kami ng chance ang pagliguran po kayo. Okay, maraming salamat po kina Police Senior Inspector Roberto Razon at ganun din kay Police Inspector Noel Almerino, mga opisyalis po ng DAID QC PD. Marami pa tayong hinandang balita